Unboxing mga kasolar. O, sige, buksan natin pre. Yan. Ito yung ating power brick 280 AH. Unbox natin, tingnan natin kung ano yung kasama sa loob. So 280 AH times 51.2 14.336 kilowatt hour yung capacity niya. As usual, yung kanyang mga cables, meron siyang bracket. Hindi ko alam pwede siyang i-mount. Pwede ba siyang i-mount pre? O naka-wheel? Masyado mabigat eh. Tingnan natin. Tapos yung karton, yung kanyang guide. Pwede nga. Ito yung guide ng mounting. Oo, ito yung guide ng mounting. So pwede pala. Kaya lang sobrang bigat niya. Ilang kilos ba to? So ito yung kanyang model power brick. So ayan. Ito yung kanyang logo na D. Umiilaw siya. Ano kayang kasama nito pre? Saan natin to? Mayroong box sa gilid. Safety. Cutter sa ilalim ata. Ayun. Yung kanyang box, ano itong mabigat, cover. Yan yung pinaka top cover. Ito yung kanyang top cover. Top cover. Ito yung gulong, yung wheel. Wheel yan pare, yan naka-wheel. So ayan, apat ng kanyang gulong. May kasamang mga nuts. Yan. Yan, kasama yung gulong. And then ito lang yung kasama niya, yung unit na mismo. Yan. Yes. Tatayo muna namin. Okay, ito na yung kanyang battery mismo, unit. Tama. Plastic pa. Okay, meron siyang bracket. Pwede pa rin siyang i-wall mount. Kaso masyado siyang mabigat dahil malaki. Ito. Then sa ilalim, ito yung kanyang wheel. Yan. I-assemble lang. Then yun. Ayos. Okay. Tayo natin, pre. Okay, what's in the box? Ito yung kanyang
kasama. Ito yung kanyang wire, battery cable. Yan. Positive and negative. Number 2, AWG. Ang kanyang size, 1000 volts. Ayan. Ito yung kanyang manual. Brochure. Product warranty. Ayan. Ito yung kanyang communication cable. Ayan. Communication cable. Ito yung earth grounding. And then ating panglagay sa bracket, pang mounting screws. And then yung kanyang top cover para mai-hide natin yung ating wires. Ito. Okay. Tingnan natin yung physical appearance. Power brick. Ayan. Yung ating logo design. Kanyang grounding. Yung ating positive saka negative connection. Ayan. Negative. Ito yung kanyang CAN port para sa parallel. Ito yung CAN in and out. Then meron tayong wifi dahil may sarili siyang apps para ma-monitor natin yung ating battery. Ayan. Ilagay ang antena. Ito yung kanyang dip switch para sa parallel. Ito yung ating wake up or sleep, and then ito yung ating on and off button. Ito yung ating negative. Ayan. Okay, try natin i-on. Press natin tong wake up. Okay, kita natin, umilaw yung D. Yun, napakaganda. Itong D is indicator kung ang battery natin ay fully charged or nagdi-discharge. So pag nag full green ito, yung D nya is, meaning is full charge. Ayan. May handle siya dito sa gilid. Yan. Then kasama yung kanyang specification. Yan. 14.3 kilowatt hour. Then meron siyang maximum charge and discharge current na 200 amps. 10 kilowatt hour. Then yung ating battery is may built-in aerosol na fire extinguisher. So hindi natin makikita kasi nasa loob siya, naka built-in, just in case mayroon karon ng problema, matitrigger yung
aerosol na fire extinguisher. So ayan. Okay, yung ating battery can parallel up to 50 pieces or almost 50 times 14.3 kilowatt hour. Ayan. Okay, ganda. Ganito, try natin siya i-connect. Titingnan natin ang performance. And then ang kagandahan nito is yung ang kanyang cycles is unlimited cycles up to 10 years. So yan yung binibigay na guarantee nung Dynes. Unlike sa yung mga dating battery is magde-depend pa rin sa cycles. So siya is unlimited cycles up to 10 years. So napakaganda kung isipin. And then may monitoring. Ayan. Titingnan natin in a few days yung kanyang performance. Pero as built, mukhang matibay siya. And then branded naman siya from Dynes. Matagal nang specialty nila yung battery.